isgutan sa nagkalain-lain nga speaker kada gabi. So ato kining dagan kita makatuna ni ini mga kahigalaan mahitungod unsaon nato nga kita adunay pagsinabtanay og magmalipayon ng atong panimalay. So ang akong topiko nining kagabion naguluhan kini ang pagkaginikanan. So unsa kuno ang atong pagkaginikanan? Gingon dira parenting Parenting is a lifetime job and does not stop when a child grows up. So ang pagkaginikanan daw, unsa na siya? Usa ka tibuok nga kinabuhi nga trabaho o dili mohunong sa dihang mudako na ang usa ka bata. So di ba nakasulay ba mo mga ginikanan? Ang mga inahan especially nga pwede tang mulib sa atong pagkainahan? Wag yun. Wapag tayo sweldo. Diba? So, unsa daw? Ang atong pagkaginikanan, usa na siya ka tibuok, usa ka tibuok kinabuhi nga trabaho. O dili gyud mo huno hangtod ka, diba? Kung uban mga minyo na, it doesn't stop there nga. Bisag minyo na sila, kanang putol na itong pagginikanan. Naagihapon ta. Although dili ta manghilabot na sa ilahang pagpuyo, apan naagihapon ta haron sa pag-advise sa unsay angay nilang buhaton kung nagkinahanglan sila sa atong tabang. So mauna ang usa ka pagkaginikanan. Sunod. Parenting is a lot like driving. So usa kuno ang pagkaginikanan sama sa pagmaneho og sakyanan. Sama kini sa pagmaneho og sakyanan kung mukat-on ta og driving na ay seminar nga atong tambungan. Asa man? Sa LTO. Dayon tudluan ta sa paghubad sa mga signs o mga balaod sa kalsada, mga penalidad or mga penalty of violations. Apan dili tanan nga mga butang nga ato makatunan maoy mo andam ka nato sa mga hitabo sa kinabuhi. So bisan nakahibalon ta nga mao na ni mga size, mga detour unsa pa na diha, dili gyapon ta katagna kung unsay moabot nato sa unahan. Di man ta katagna ang usa ka driver, di man ta katagna nga sa unahan madisgrasya ka. Sa unahan ang dalan danlog ug ikaw matuwad o ikaw maslide. So sama usab kuno ni ana ang pagkaginikanan. Okay, diba unsa man na siya sa inyong lantaw na siya signage. The following road signs will give us practical lessons in parenting. Number 1, travel at your own risk. Atubanga ang risgo. Parenting is very similar. Oh, sure, you can take a childbirth and parenting class. Inood man, di ba? Pwede ta nga, samtang wala pang may bata, mo enroll mo o naman ay mga program, mga klase nga. Sa diin, katunan ninyo kung unsaon pag matuto ang kung makabaton ka mo mga kabataan. Unya, naapoy mga libro nga inyong katunan usab, nga inyong basahon. Kung unsaon, nimo pagkahimong ginikanan. Apan, wala ka na nagpasabot mga kahigalaan, mga kaigsuunan, nga kana magong sa ato ang klase og sa books. Kaya na siya, it is more on principles, diba? More on, kana bang, dili siya, more on theory rather. Kanang more on theory, dili good siya, lahi good siya kung naana ka sa actual, naana ka sa practical nga lesson nga imong matubang sama sa sa imong pagkaginikanan. Sunod. Number 2, be wise in making decision.
So inyong nakita dila naay siya yung mga road signs, no, di ba? Naay gasangan, naay patubang dito sa tuo, naay sa tunga, na dito sa left and right. So sama usab di ay na sa ato ang maghimo kitag decision. Gingon nila, be wise in making decision. Don't make big decision when you are angry. Most likely, imo ka ng kamahayan. So, mo bitaw na nga kung suko kay ta sa itong mga bata, doon usahay kanang suko ka, maka istorya ka o dili maayo sa nung kanayas. Wa kung ganahin mo, may ipakita rin mo na, nana ba? Dapat di ay dili ta mo gama og desisyon kung kita mohimo og desisyon kung naa kita sa atong kalagot. Dili na po siya imong applicable ra sa atong pagkaginikanan. Bisan sa bana og asawa, relationship ninyo, dapat nga dili ta mohimo og desisyon kung adun anaa ta sa kalagot kay ngano dili man siya mohatod ngadto sa kaayuhan. So angry drivers, parehas sa mga driver usab, oftentimes commit violations and accidents. The same in parenting. Our decision must not be carried away by our emotions. So dili ta magpadala sa atong say kalagot. Ikatulo. So inyong nakita diha ang mga sign na pod na ano siya, road closed, through traffic and detour. Number 3, don't rely on your own expertise. And even if you know for sure, life doesn't always cooperate. Bisag suwito na ta sa dalan, usahay, wala ta kay bulo sa unahan kung unsay nagakahitabo. Usahay na ay detour o guba na tulay. So, isa ka balo na ta, dili ka magsalig sa tong kaugalingon kay wala pa man gyud ta naibalo dito nga. Ay, sa una, maayo kining dalan, di pag-abotay ni mutos una, nagpakusog ka, naputol ang dalan, unya, unsa may tabo ni mo, lusot ka dito kuan sa tubig or unsa ba, madisgrasya ka, ug dili manggani, maggrabe pa gyud, maoy imong ihatod sa imong pagkamatay. So, sama sa kinabuhi sa pagkaginikanan, wala ta nahibalo kung unsay naa sa unahang may tabo sa atong mga kabataan. Sunod, number 5, be prepared for difficulties or times when you know difficulty lies ahead. Diba, naa dyan mga kalisod nga moabot sa ato ang pagkaginikanan. Usahay na ay dili nato ikalimod, labi na karon sa survey, taas na jud kaayo nga daghan kaayo ang mga ginikanan nga nag-divorce, diba? Dayon, usa na siya sa mga kalisdanan nga ato bangon, dili lang moapekto na sa atong pagkaginikanan, apan moapektar usab ka na ngadto sa mga kabataan. Unsa pa? Kanang wala nato gi-anticipate nga mga sakit nga maabot sa atong mga kabataan, like asthma, diabetes, breakups, peer pressure, o bisan pa nga sa ilang pag-eskwela, kay naausay ang mga kabataan nga dili bitaw open sa iyang mga ginikanan. Tingala ka nga, batagin, na eskwela, kay di ay pag-abot ka dito sa eskwelahan, kanang dili siya gana sa teacher, or mahadlok ay siya sa iyang teacher, dayon dili siya open ba sa iyang ginikanan. So muna siya usa nga dapat nato andamon, isip ko sa kaginikanan, that dapat you know sa imong bata kung unsa ang iyang kalihukan adlaw-adlaw, ilabi na sa mag-isgutaw sa iyang pag-eskwela. Sunod. Okay, number 6. Di ba nato nakita dira ang side, unsa man na siya? Letter P, no parking. Okay, pwede po na siya atong maingon nga patience, ang P, pasabot of patience and endurance. Sometimes, you just want to take a break, di ba? Nahanta nga, pahuway, mo relax, or do anything just for you. But, it won't happen today. You have to keep
going. Nakasulay ba kamo anang kanang lami jud kay ahaway ba lami dili ibakod pero nasa imong utok kinahanglan ko mo trabaho rong adlaw, kinahanglan jud ko mo bakod kay ano man kinahanglan man tamang hinabuhi. Dayon ma-apply usab kini usahay sa ato nga usay mabantay na totong bana ba nga mag-drive abi no sa sakyanan dayon kanang makita nimo nga sige naglibot-libot in town kay nangita og kaparkingan unya nakakita na unta ka og space dito agoy ko amang poy dako kaayong inana nga kuan no parking. So usahay mo sa man usahay masapot ta. Oh. So muna usay mga butang nga dili nato ma-stop. Ug mao na siya di mga kahigalaan sa ato usang pagka-ginikanan. Okay. So number 8, enjoy with your family. So yun nakita na children at play, di ba? There are peaceful days too when everyone is happy and healthy, flourishing and having fun. Naapay mga nindot ng mga panahon mga kaygalag, kaigsunan nga. Ato pangatagan og time ang atong mga kabataan. Ngayon sa man, maagto bata dito magsuroy-suroy ta sa Quezon Park, magdala tag banig dito, mag-picnic, dahil maglagan-lagan ta dito, diba? Kay kinahanglan dahil po na siya sa ato ang mga kabataan, especially kung kuan pa na sila graders kay dili yun na nila malimtan. Kay ngano, dagko naman jud akong mga anak sa una nga panahon, na good may time nga dagturag parke, dagandagan ba? Magdula-dula sila dito. Unya wala ra to namo una-una today karon ila day nang gi-reminisce ang mga pangitabo sa unang panahon. Kay ngano kung madagko ninyo mga kabataan, naana na sila kaugalingong desisyon, naana na sila kaugalingon nga kanang oras nga dili na nimo mapunggan, dili na ka-enter sa ilaha nga oras kay lahi-lahi naman pud mo og mga oras o trabaho nga apason. So kinahanglan nga sa mga ginikanan aduna kitay panahon sa pakigdula o hugoy-hugoy sa atong mga kabataan. Ingon kani vehicles needs periodic check-up. So sama usab kini sa atong pagkaginikanan. Parenting is like good gardening. Kanang sa vehicles bitaw before na mo agto abi og layo nga lugar nga inyohang sana biyahe, di ba inyo nang i-check ang radiator tank, na engine oil, transmission, sa pana differential gear oil. Ano man nga ato gyud siyang i-check hasta na mga steering wheels, unsa pa diha water hose ngano man para nga safe ta, sigurado ta nga sa atong panglakaton na check man nato daan. Naanay gikuan bitaw sa akong nahibala na ning sigig pahinumdom sa TV kaning sa to blow buckets o sa to blow buckets. Usa to battery nana ba. So kinahanglan usab nga sama usab sa atong pagka-ginikanan. Kinahanglan ta nga atong i-check ang atong mga kabataan. Sunod. Okay, so sa atong pagka-ginikanan kinahanglan mahimo kita good provider. Diba? We will provide the basic needs sa atong mga kabataan. So, unsa man itong mga basic needs? Water, air, light, soil, and space. So, mausab nga,
Children thrive best when they are eating properly. Sumala sa giingog ganina ni Mambelia nga kinahanglan nga mukaon kita sa isaktong oras para healthy usab kita, sleeping adequately, getting outside in nature and feeling safe in their homes. So kinahanglan nga aduna tay panahon usab sa pagtanaw, sa pagmatuto sa atong mga kabataan, nga dili na to sila pasagdan nga gatuota nga natulog ra pero gabukot og habol gadula di ay silang cellphone. So kinahanglan ato ang bantayan ug ato ang katunan kanunay nga atong mga bata kanang naa sila sa insakto na ang basic needs po nila atong na provide. Sunod, we should have to make a plan. Okay, unsa man ay having a general landscape plan in mind helps to guide us in keeping the big picture in mind during each of the passing season. So parehas nang kanang we are going to appreciate kanang individuality. So every individual is unique, di ba? So we have to appreciate sa imong bata kung unsa siya, naano siya siyang imong i-appreciate and accept the weaknesses and the strength of your children. Tarong pastason. And then, create boundaries. Just as knowing where the garden begins and ends is necessary in terms of measuring for much of showing how many bulbs to buy. Kana mga critical at mga critical life sa itong mga kabataan ba, kanang iba naman na stages of life. Kung sa to sa sinugdanan ma'am, kanang 0 month old paana, di ba? From birth to adulthood. Dapat ato nang ma-shape pod ang personality sa atong mga kabataan. And having some level of clarity, consistency, and organization in daily life provides structure, meaning, and purpose. Then, naagit sa atong panimalay, naagit tayo gitawag og household rules, di ba? Ang uban gani, magkatawag ko sa uban sa Facebook ba, pero which is for kinod man po ni, naagit tayo gibuta nga ang gipresyuhan sa mga bata or dili ang mama ba gipatapot dito sa bumbong. Laba, ito to 100. Panghugas plato, 20. Pangkuan sa lamisa, si tawag ani, kanang panglitos sa lamisa, gis. Dagan eh, kanang that's one way of motivating po nila ba sa mga kabataan. Pero, ang problema lang ana, kay na kuan mo mga bata, si tawag ani, ang tao mo siya nga, nahimo siya kugihan, pero ang iya pong negative sides, muhugdan po ka o kwarta, oy, paningon bayad ka. Unya o dili ka makabayad, ingnon ka buputol manis mama, so dili na ng motoo. Pero ako, wala ko kabuhat ana. Dapat na alam yun kay assign rules sa imong mga kabataan. Sa panggagmay pa na sila, tunduan yun sila po sa angay ng nga pagabuhaton, ilabi na sa panimalay. Dapat dili na to, palanggan yun na to mga anak, dili ba? Pero ato po silang tudluan kung saon pagtrabaho. Kaya kung maagto na sila sa laing lugar o maagto sa laing balay, dili sila kay balo, ubalik yapon sa ato pag ginikanan, unsa manigi, unsa manipag matuto sa iyang inahan. Dili ba?
Okay, gingon po diri manage the weeds early. So sama usab sa kadtong mga makadaot nga mga sagbot mahimo gayud nga motubo nga dili makontrol apan labi kadali nga atimanon kung kini ibton sa dili pa siya mogamot pag-ayo. So sama sa ato pagkaginikanan usab kita nakahibalo sa atong mga kabataan na sila'y mga bad habits, na sila'y mga dili maayo bang mabuhat samtang bata pa ato agayod ka na sumpuon ato ka ng ibton sama sa sagbot. Once bata pa siya, gamay pa siya, dali ra siyang maibot. Apan kung mugamot na siya, maunsa man, gahi na kayo siyang ibton. Dili na nato makontrol. Sige ingon sa samang paagi sa kinabuhi adunay negatibo nga mga panghitabo ug masamok nga mga panahon nga mahitabo. Apan sayon nga sulbaron kung makita kini sa yupa sa yupa kanang early pa, so dapat ato ni siyang pantayan. Okay, kining accept imperfection. So ang atong mga anak masipyat gayud, they are not perfect just like us, kita pod masipyat. So ang atong himuon kung usahay magud kay naatay kanang pride bitaw no, inahan ko usay dili ta maka accept dahil ba nga sipya ta, pero sometimes kung masayop ta ato ko accept ta ko accept ni sayop ta mga o tagpasaylos to mga bata kay in that way nga ikaw ga pangay tagpasaylos imong anak, so imong anak kung masipyat po mangayo po na sila og pasaylo sa imuha. Like kanang vice versa ba? Kaya kung magpalabaw ta nang ginikanan ko bahalag sa ko, imo joy ipakita nga ikaw joy isakto. So wala nay murag ang imong mga anak murag dili na motuon nimo. Ingon anak. So ang pagkadili hingpit gihatag og pag-atras alang sa mas dako nga pananaw nga makatabang. Adunay mga sagbot, sama sa sagbot nga mulusot, mga tanom nga kamatis nga dili motubo sama sa gitas-on sa paabot nga seedlings nga dili moturok. Sama sa paabot bisan pa sa mabinantayon nga mga paningkamot kanunay, di ba? Adunay pagbisbis, imbisbisan ng tanom nga kamatis. Apan ay mong nakita kaning tanom nga kamatis, huyang na siya og mga stem, di ba? Dapat imo na siya butangan tukdok. Ang uban butangan na nila katong mga sagit ng puting mga layan na kutay. O kutay. Para nga dito siya moagi o malikod usab ang iyang mga stem o iyang mga sanga. Sunod. Okay, nang gitawag og seek out solutions or using empathetic listening. So kani nga siya nga but ipasabot ani mga kaiglang mga kaigsuunan nga dapat atong paminawon ang ato mga kabataan. Bisag usahay nonsense ang ilang mga kaibata pa gud ba, mga nonsense ang ilang istorya usahay yan. Ay pagilom tihay samok anak ba. Dapat naagit tayo ka ng panahon sa pagpaminaw nila para anak pa maagiha, maka-open up ito sila sa ilang gibati. Kaya ngano, karon nga panahon, according sa survey, daghan na kaayo ang kanang gitawag o mag-suicide bitaw mga kabataan. Ngano, dili sila ka-express sa ilahang kaugalingong gibati. Kay maulaw sila o dili sila open sa ilang ginikanan. So dapat kung at naaga ni mga times nga maglahi naman yung tunadas akong anak, dapat hatagan ko siya oras nga makistorya o maminaw sa iyang mga wus sa kinabuhi. Kaya nga no, dili mo't pasabot nga usay man guminta nga
ay may mo wala mo lang problema yung nunaw eskwela ra wa kami maginikanan mo problema unsay kaunon unsay ibayad na ba daghan ta nunaw na pero di ay sila naapod sila kaugalingong struggle sa ilang kinabuhi. So, isip ko sa kaginikanan, ato gayong paminawa ng atong mga kabataan. Atong, ay na ng ilang mga hunang-huna, o gunsa pod ang ilang ipagbati, para nga sila makahimo usab sa pag-atubang sa mga problema. O usab pod ana, aware pod ta kung unsa ang problema sa imong mga kabataan. Okay. Dayon, unsa pa, makasik up po ta og solusyon, pinaagi anak kay imo namang nahibalan. Okay. Sunod, till the soil. So, kana bang naabay mga kahigayon ng galing, diri sa ato amang godil, wala man kaayo mga bukid-bukid, no? Hello. Nadatay dapat di ay natay activities as wala nang tingog. Hello. Ilang. Kusog mo ko tingog. Dapat di ay natay mga activities nga sama sa pamilya ba nga magtikad bata, mag-gardening bata. Usa din ay siya sa way of kana bitaw releasing sa mga ma-release ang mga stress. Dili lang sa imuha nga ginikanan usab sa mga kabataan. So in that way naa sila bitay outlet sa ilahang pagka-stress sa tibuok adlaw, sa tibuok semana tungod kay naa may activity as a family nga mag-gardening mo. Unya nindot pa jud kayo kay pag mutubo na ng mga inyong gipang tanom, kamo pud magdungan og harvest, dag maglipay kamo kay kamo man ang nag-amo man ni ana. So sa susama adunay mga ebidensya nga ang pagbago sa usa ka palibot matag karon ug unya hinungdanon usab samtang kitang mga tawo ganahan sa mga routine. Okay. So dili lang kay kada adlaw kanang gikag Lunes hantod Domingo dihara gyud ka sa inyong balay. Manglabab, kaon, sa pada maligo. Dapat day naa gyud ta bisag sa usa ka semana mo out gyud ta. Og ang uban bitaw sa ubang mga kasimbahanan, naa na sila kana bitaw nature study. Oh, dapat ato pong dadulong tong mga kabataan wherein makakita sila bagong mga palibot, bagong environment. Sunod. Periodic pruning. So kanang pruning gitawag na siya kanang bitang pagputol sa mga sanga. Nami kay gisgot man guta ganina about gardening ba. So kung kanang mga sanga pananglitan pares ana sa picture kaning rose man no. Kag mugulang na siya. Hello. Wala na. Hello. Og mugulang na siya. Dapat na siya di ay nato kanang putlon. Kay ngano kung muputol na siya, mag-ilis na siya o bag-o, o nindot na kaayo lang taon kung ini mo bulak na. So, kinanglan nga, kinanglan usap ko na o gamay nga oras sa pagdumala nga gikinahanglan sa mga batanon bisan pa ni ana. So, sama ko na siya sa atong pagkaginikanan. Di ba sakit man ang pagputol no? Sakit man na kung kita pa'y tanong, sakit, pinaputol ta. Pero, mura in that way, mo pa na pamaagi nga, nagdisiplina kasi mo anak, although sakit man, dili ta nimo angay himuon, kay syempre gimali mo anak, but you need to, inanglan atog yung buhato, naroon sila nga, pagdako nila, dili sila mahimong buluyagon sa katilingban. Kaya ato ang mga disiplina. Although sakit siya, pero dapat atog yung buhaton. Sunod, supports. So sumala sa kung gingon ka ganina, nga kung kanabitaw sa Tagalog ngayon kung saan ka maligaya, suportahan kita. O kung unsa imong hiling sa imong mga bata, so dapat iyong suportahan. O sama nila ni Sir, ilang anak hilig sa kanta. So kung asa-asa to ilang gisuportahan. So kana siya nga pamaagi usab makahimo sa imong mga kabataan. Naa sila confidence, unya naa sila
kay ikag og dako nga pagsayod ba sa ilang kaugalingon nga anaag diay kung mga ginikanan nga nagmahal nako. So dapat magpakita kita og dakong suporta sa atong mga kabataan. Dili di sigihan na natong saway, sigihan na lang nato og ang atong makita puros na lang sayop nya sa kadaghan nga nilang maay nahimo makasayop lag usa ang katong sayop mo ay sige nato og balik-balik mo na dali makitaan. So dapat aduna kitay support sa atong mga kabataan. Okay, kay kana sila dunay mga challenges o worries usab sa ilang kinabuhi. Sunod, ano niya akong giingon ganina. Okay. Okay, example sa tambag sa Biblia. Mabasa kini sa Colossians 3 verse 21. Tagingon, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. So unsa daw? Ang mga tambag diha sa Biblia nga mga amahan, dili na o mga ginikanan. Kalit naman siya. Ayaw palaguta o pasok ka ang inyong mga anak kay tingali unyag mawad-an silag kadasi. So, kung ato po palaguton nitong mga bata po, kita na po din nakaingon nga wala sila lahay, mahimo silang walay lahay sa ilang kinabuhi. Nga naman, kaya ato man silang unsa ganin ang provoke, mara gihagit or unsa gihagit nga sila mo kasukol la Hinuon nato. Unsa pay giingon sa Biblia? Diri sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ato gayong bansayon ang ato mga kabataan. Ato ang bansayon o tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. O sa dako na siya, hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. So samtang bata pa, ato giyud silang i-train. Munang bahala inikadagko nila og asa-asa na sila mga to. Naagi sila nibalan kay ato man silang na train sa gagmay pa. Sunod, honor your father and your mother. So naghisgot na siya og respect, obey, care for your father and your mother. So I do believe that the Bible is the source of the true knowledge on parenting. Unsa pa? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So tanan ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan. Muto ba mo og Biblia? Oh. Muto ba mo nga ang gasulat ana dili ang sulat og tawo pero inspired by God. So kay kini ang Biblia gituga ni siya nga adunay kapuslanan karon unsa sa pagpanudlo, pagpamadlong o pagpanulid. Kanang pagpanulid ba para ta nga matarong. Usahay makabasa po to nga sa basa ta sa Biblia no, migo kita. Di ba? Migo ta kay ngano ang Biblia usa man ni siya gituga man ni siya nga kasulatan para sa pagpanudlo o pagpamadlong, pagpanulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Ang puloy-anan nga kinahanglang og manual sa pagasundon ingon nga giya alang sa pagpuyo
nga malampuson o malipayon. So ang puloy-anan ni kinahanglan manual, unsa man ang manual nga ning giisgutan ani? Ha? Mao ang Biblia. Di ba? The word Bible comes from the Latin and Greek words meaning book, a fitting name since the Bible is the book for all people for all times. It's a book like no other. It's a class by itself. So, the Christian scriptures consisting of how many books in the Old Testament and New Testament? There are 66 books. If we need really good food to maintain our physical health, we need also to read the Word of God to sustain our spiritual need that will keep the balance in our family. So kay kita usab mukaon sa atong physical nga panglawas para kita mabuhi, kinahanglan usab nga mukaon usab kita sa mukaon kita og pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dili man yung kaon ato kanon ang kaning tibok Biblia, kun dili kana bang pinaagi sa pag-meditate o pagbasa adlaw-adlaw. Kay kinahanglan kita as human being, we need to be physically fit, spiritually fit, emotionally, holistic ta ba? So dili kay puros lang ta sa aspect sa physical o sa food, kundi naabot tayo spiritual. Inaana. Next. Okay, what is a Bible? The Christian scripture consisting of the 66 books of the New Testament and Old and New Testament. Mana na ako giingon. Okay, the Bible is a library of words sa Bible. Consists of 610,577 words. And the Bible is a library of 66 books, 39 Old Testament books, 17 historical, 5 poetical, 17 prophetic, and 27 New Testament books, which consist of 4 Gospels, 1 historical, 21 epistles or the letters, and 1 prophetic, which is the Revelation. So mauna siya ang composed sa Biblia, sa Holy Bible. So ang Bible usab aduna ni siya almost 40 authors. Old Testament, 39 books, mana siya, chapters, verses. Saan to? Wala na. Nga doon ay 23,144. So, mauna siya ang sulod o ugunsa ang Biblia. So, kani siya nga Bible, gigoan diri ang dagatang version. Kani siya nga version kay King James Version, which is daghan ang gagamit niini kay murag dali siya sabto, no? Kaya ang uban kato gani sa nga version nga daw minana thou knowest. Murag lisod siya. Naay dagang version kanang New International, English International, o uban pa. Dagan siya mga version. Pero kani siya ang common, ang King James Version. So, nagbalik-balik naman eh. So, ano siya ang sulod sa New Testament. So, ang New Testament, gikan na siya sa Matthew 2, Revelation, na ano siya 27 books. Ang chapter niya kay 260. Then ang verses kay 7,957 verses. Dalagan man yun. So, ano na Book of the Law. So, kasahan na lang ninyo, kay naganag, wala na tayong oras. Naipangutana diri. Can we trust the Bible? Okay, the Bible, giingon diri sa 2 Peter verse 1 to 21, for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. So the Bible offers a completely different pictures of life and its meaning.
It teaches us that a loving, caring God created us in His own image. But we want to consider this question. How do we know that what the Bible says about our origin is trustworthy? Motoba mo, asa man makita sa Bible, sa Biblia, makita ang origin. Diba na sa Genesis? So dili gayon, klaro ha, dili ta gikan sa unggoy. Ang katong Charles Darwin nga pila sa katuig, nahimo na siyang hantod nahimong tawo. Kung dili tataw kaayo sa Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. O kita gihimo susama sa dagway sa Ginoo. Diba? So daghan kayong mga proof nga ang Biblia tinuod. Usa ni ini kaning gitawag og cohesive unity. Naana siya at least 3 continents by author from all different occupations and backgrounds over a period of about 1,600 years. So sa to pa dugay na gid kaayo, and yet the Bible harmonizes. O matingala ka unsa ka ko nga sa sulod lain-lain siya author ha, di ba giingnan ko dito ganina 40 different authors, pero matingala ka ngano man nga nagco-inside raman sila, nag-harmonize kay ngano isa may gagiya, because indeed it was inspired by God. Okay, so muna siya. For example, suppose we were to ask 40 Filipino doctors to describe the best way to treat cancer. What would they all agree? Not at all. That's just one topic with people from one country and one profession, doctors. Pero diri sa ang Biblia nag-coincide, it harmonize ang ilaha nga mga pagsulat kay gi-inspire man siya sa Ginoo. Okay, the Bible was written on 3 continents. Una, Asia, Africa, and Europe. Unsa to? Pila ka kontinente? 3. Asia, Africa, and Europe. Naani siya? Hapit na dyan. Okay. Next, number 2, claims inspiration by God. So ako na explain ganina. And number 3, evidence from archaeology. So kanang mingon tag mga archaeology, ang mga butana nga nalubong ba nga ang tawag sa mga nag-study ana kay archaeologist. So naa dito nahibalan sa pagkutkot nila mga kay igsuunan, dito nila nakita ang mga ebidensya nga ang Biblia is reliable. Okay. Ngano man, the first one in the city of Ebla in northern Syria. Dito mga kaigsuunan, kay Galaan, nakita nila ni dito nga adunay 15,000 clay tablets. Unya naitabo ni siya sa 2,500 BC. In 1975, archaeologists uncovered this ancient city in the city of Ebla, an island in Italy. So nakakita sila dito og dako kaayong library nga puno siya og clay tablets. So usa na siya kamatuuran nga ang Biblia tinuod gayon. Another, dito recreation, dito nakita nila universal flood, Bible names and places like Esau, Abraham, Israel, Sinai, and Jerusalem. Choosing cities and the Sodom and Gomorrah. So naa dito nilang nakita. Nakita po nila ni nga mga sign. Kana siya boat, vessel, 8 people. So unsa man ni siya? May tungod ni siya sa storya ni Noah. Kung ano man nakibalo mga insect ato, Chinese man eh.
Ha? Ano man ibalo sila? For example, di ba? Ang vessel, narito, vessel equals 8 people. How many people went into the ark? Diba? 8 people. So where did the Chinese get the idea of a vessel with 8 people in it? Obviously, there was some biblical influence in the ancient Chinese culture. So, mutuo gayud ta nga ang Biblia tinuod tungod kay naa may mga study ug naa may mga ebidensya may tungod niini. Dunay pangutana ngano man nga mususi ug mutuon kita sa Biblia. Why study the Bible? Okay. Kung si Jesus ang atong pasultihan unsa man ang iyang pagkabig sa mga tao nga magtuon sa mga pulong sa Biblia. Unsa man. But he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Di ba kani siya pagkastoryahan niya? Katong iyang inahan, iya ra matong giingnan nga babayi gani no? Di ba? Kay ang iya kuno inahan og mga igsuon kadtong naminaw sa pulong sa Ginoo og nagabuhat niini. Now those who hear and those who do it. Kana bitang mamaryente ta og mga dagkong tawo nya ilhon ta ba na mamaryente nga dato malipay po ta sa nga gila matapuprilo biya ko, di ba? Apan unsa gyud nato kalipay mga kaiglaw mga kaigsuonan kung kita mismo ilhon sa atong buhig Dios nga naa sa langit. Di ba? Mas dako gayud natong kalipay. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scriptures we might have hope. That is in Romans 15 verse 4. Kay kung bisan unsay gisulat kani adto unsa man gisulat kini sa alang sa pagpanudlo kanato aron nga pinaagi sa pagpailo pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom in times of our problems. So di ba kung aduna tay sometimes no tay mga gipanghambit sa ato ang kaugalingon nga dili nato nga storya, dili pa nato ready istorya sa ato bang kapikas kinabuhi, sa ato bang best friend or whatever. But through reading the Bible and through prayer, you can open up everything to God. Tanan natong mga kasakit o tanan nato nga ipanghambit sa atong kinabuhi. Ang Ginoo og pinagis magbasa sa Biblia kita ma-comfort. Kinaa dito tanan ug unsa ang naa sa Biblia naa dito nato makaplagan. So sikingon diri from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation and through faith in Jesus Christ. So, mga kaigsuunan, mga kaigilaan, o giulsan nimo sukad sa pagkabata na ilhan ang sagradong mga sinulat nga makahatag kanimo sa kaalam nga motultol sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga anahas naa sa ni Kristo Jesus. Kaysa dili pa ta mubasa o Biblia makaigsoon na ngay man tagkaalam. Di man ta pwede nga mubasa ta nga diretso ra tagbasa kay di man ta kasabot. Di man ta giyahan. So mga tagiya sa balang espiritu haron kita masabtan ug unsa ang buot ipasabot nga na kanimo. Mo coincide to baya in times nga mag-uol ka pagbasa nimo ampo ka naay mga comforting verses sa Bible nga mo comfort nimo. So mauna mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga importante gayud nga kita adunay panahon sa pagbasa sa atong Biblia. Jesus said, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and in it this that testify about me. So, kita nagasusi sa kasulatan, kaya naganahuna man kita nga pinaagi ni ini makakaplag kita kinabuhi
dayon. So mo ni siya ang saad gagiingon sa Ginoo nga dunay promesa nga ngani kini mao ang nagpahimatuod mahitungod kanako. Muni giingon sa Ginoo. So diha kita ang Bible sumala pag-ingon sa unahan reliable kini siya o dili ni siya fiction, dili po ni siya sama sa kanang mga bugtong o mga istorya lang, but this is a true to life story nga kini atong mabasa. Ug ingon sa diri sa Revelation 1 verse 3 hapit na ta. Blessed is he that readeth and that they had heard the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for time is at hand. So bulahan ang mubasa ni ining basahon sa mga propesiya o bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So mao ginato madunggan kanunay mga kaiglag, mga igsunan ang pagbalik sa Ginoo haduol na gayon. So mga higala naghandom ka ba nga mo kanhandom ba mo nga ug usa ka malipayan og himsog nga panimalay? Yes. Tinuod, naghandom ba mo nga anaa ang pagsinabtanay o paghigugmaay sa inyong panimalay? Alang sa maginikanan nga anak karon, maghandom ba mo nga ang inyong mga kabataan mahimong malinampuson o masulundon sa ilang mga ginikanan? Di ba? Mao na ato mga handom. So kung mo na inyong handom, makaigsoon lang niyo kamo sa pagtindog, mag-ampok kita.